So ayan po, start tayo. Sino ang tumayong leader ng mga apostol noong umakyat na sa langit si Kristo? Good, tagtatatlong minuto lang, okay na. Sige, start. Okay, kayo po maunang magsasalita ang ating Diyos na mensahero ng berbo. Amen, amen. So ang mga apostol ay tinuring na mga Diyos, mga anak ng Diyos. Pero bakit sabi ninyo, bakit walang nakasulat na sila ay mga Diyos? Ang gustong sabihin, mga anak ng Diyos. Kaya lang lahat naman nagkiklaim na anak daw sila ng Diyos. Katulad ng claim na mga Kristiyano din daw sila. Sino ba ang namumuno noon? Siyempre si Peter. At sabi ni Peter sa ikalawang chapter 2 ng Peter at 2 Peter chapter 2, ang galit ni Peter ay galit ng ROG ngayon sa mga born again Christian na lumalaban sa kabanalan ng Diyos. Para daw silang mga baboy na bihisan mo man daw o parang mga aso na babalikan ng sinuka. Basahin ninyo ang 2 Peter. Si Peter ang itinaguri ang leader. Sabi ng Panginoon, if you love me, feed my flock. So si Pedro ang itinaguri ang leader. Ngayon, sa panahon ngayon, ang Peter ngayon ay ang ROG. Kami ang leader. Kami ang dapat sundan ninyo para maging katulad kayo namin. Si Peter ay nagalit sa mga pastor. 2 Peter chapter 2. Ang galit ng ROG ay yung galit ni Pedro nang sinulat niya ang chapter 2. At mamaya kapag nagkaroon ng pagkakataon si Logoy na magsalita, babasahin ni Logoy yung 2 Peter. Sisimulan niya sa baba, iaakyat niya pataas. Ang tinutukoy dito, yung mga ipinapangako ang kaligtasan, itong mga born again Christians, ipinapangako nila ang kaligtasan. Katulad ni Satanas, pinangakoan niya si Eva na kahit magkasala kayo, ligtas na kayo. Hindi kayo mamamatay, sabi. Pero tunay nga namang hindi mamamatay ang mga nagkakasala kasi ang kaluluwa, hindi yan namamatay. Either yan ay pupunta sa liwanag o pupunta sa dilim. Ang mga nagkakasala sa dilim, nadaya ng kanilang iglesia, nataniman ng puot, katulad ng panahon ni Kristo, yung mga Pariseo, nataniman ng puot, hinatulan si Kristo kung alam lang nila ng ROG ngayon ang tumatayo sa aral ni Kristo. Natanimang kayo ng puot, katulad ng Pariseo. Sino ang leader noon? Si Pedro. Sino ang leader ninyo ngayon? ROG, walang iba. Rogue ang nagdadala ng liwanag. Walang iba. Ikaw na, Kuya Nihil. Okay. So, ang topic natin is katapos umakyat si Kristo, So, malinaw naman, no, at kinikilala naman talaga ng lahat ito na binigay niya yung kanyang kasunduan, kung tawagin natin covenant, kasunduan ay kay Peter, no, at kay Peter. Ang pagpipili ng ganitong pamamaraan ng pagbibigay ng pagiging leader, no, o sasalin ng katungkulan ay may prosesong ginagawa. Tandaan natin. Bago ibinigay ni Kristo ito, may pamamaraan siya ng panukat. Kanino o sino ang mas nakakaalam. Diba? Kaya nga hindi lang basta, ikaw na lang, hindi. May ginawa siya at alam natin ito. Tinawag niya sila sa isa at tinatanong. Sinusukat muna kung paano sila sumagot. At ito yung pinagbatayan sa kanyang pagpili.
So malinaw na yung pagpipili ay hindi yung kung sino-sino lamang yung pwedeng mag-claim nito, kundi may mga criteria, may pamamaraan ng hindi basta-basta. Bagaman, sabi ko nga, madalas ako nagiging ano din ng ibang, even sa Catholic. Bakit? Kasi yung pagsasalin after ni Peter, wala tayong sapat na batayan. Even scholars pinagtatalunan ito kung binigay nga ba kay Paul ang pamamahala. So, dito pa lang, from Peter to Paul, hirap na nga tayong hanapan ng mga sapat na batayan. Bagkus, may mga nag-iisip tayo na, nagpakita kasi si Kristo. Mababaw na dahilan po yun. Dahil hindi yun isang kriteria ng pagpipili na pinagpakitaan, pinagmilagruhan. Hindi yan ang pamamaraan. At kung sino-sino lang yung mag-claim na wala namang koneksyon doon sa sasabihin mismo ni Kristo na sasabihin, halimbawa, ako ang binigyan, ito ang sinabi ni Kristo. Kung may bibigay tayong ganitong dahilan, yes. Pero kung wala, sariling claim lang po yan. Gawang tao at hindi dapat natin ito paniniwalaan. Thank you. Kayo. Lalakas pa kayo pag naglaro kayo. Kasi debate kayo ng debate. Oh, mag Mobile Legends na lang tayo. Wag na kayo mag ano, discussion. Puro naman kayo talo eh. Oh, ano to? Kasi busy naman si viewerista si magtiis kayo. Mega kill na ako. Ang lakas ko talaga na. Napakalakas. Patay ka ngayon. Aray ko na di. Ay nako. Binuhat ko kasi si Bixana at saka si Hate. Kilala nyo si Hate at saka si Bixana. Binuhat ko kasi ang bibigat ng dalawa ba? Bigat. Malapit na pala. Meron pa akong isang minuto na mambusit. Ay, wag na. Di na lang natin busitin si... Sagutin mo na ang call, yung tanong. Wala, talo talaga bro. Talo laban bro. Panalo talaga kami. Aray ko! Magminitis. Okay, ikaw naman Logoy at busy pala si Uncle Jordex. Ay, thank you, Birista. Okay, dito natin yung parang review to nung kanina eh. Dito sa, ang pagkakaalam ng mga apostol, sabi ko nga, laging maraming sinusugo sa bawat panahon. Sinasabi ko na kanina, mahirapan na akong bawiin. Sabi rito ulit sa Galatia 2, 6, sabi na. Ngunit walang pumuna sa mga sinabi ko, yaong mga plural, di ba? Mga kinikilalang pangunahin. Pag sinabi mo mga leaders, mga kinikilalang pangunahin, di mahalaga sa akin kung sino man sila. Plural, di ba? Yan yung pagpasok ni Apostol Pablo kasi na-convert na siya. Pagkat walang itinatangi ang Diyos. 7. Sa halip, kinilala nilang ako ay hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan
sa mga hintil katulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. 8. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga hintil. 9. Namatid nila Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng iglesia, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe ay tinanggap nila. Kami ay tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Nakita natin mga kapatid na puro equal footage sila. Pinagkasunduan namin na kami ay sa mga hentil at sa mga Hudyo naman sila. Yan, malinaw. Kaya nung ini-implement na nila yung mga mga councils, first councils na ginanap ng mga apostol sa mga suliranin nila, sabi nila ito ang pasya no, sa 15-19. Kaya't ang pasya ko, huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. 20. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. O pag makikita natin, nagde-decide si Apostol Santiago, ganon din si Simon. Diba? Sabi niya rito sa 30, no? Pagkatapos si Santiago naman na nagsalita, mga kapatid ko, pakinggan ninyo ako. 14, katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil. Napansin nyo ba? Sabi ni Dayuhan. O, kita nyo, si Logoy, pagpapatuloy yan, babanggitin yung mga talata. Yung Diyos nagsabi sa isa pang Diyos. Yung isa pang Diyos na sinabihan niya, hindi niya sinunod. So, walang bisang Diyos si Dayuhan. Ang tindig ni Dayuhan, Pedro. Ang tindig naman ng isa, may Pablo, may Pedro. So, pag-untugin natin yung dalawang Diyos na nagpapakilalang Diyos. Kung kami naman ang tatanungin ninyo, walang pag-aalinlangan ng mga apostol nang umakyat ang Panginoong Hesukristo. Naging leader din si Apostol Pedro sa dako ng mga Hudyo. Hindi rin tayo tutol na naging leader din si Pablo sa dako ng mga Hintil. Pero tandaan natin si Apostol Santiago nasa dako ng Jerusalem. Sapagkat organisado ang iglesyang itinayo ni Kristo, sabi nga ni Apostol Santiago, ito ang hatol ko. Ang mga apostol ay may ibang dako kung saan sila nangaral at nagturo tungkol sa ebanghelyo ni Kristo. Subalit ang katotohanan ay may iisang organisado pamamalakad noon ng iglesia sa pangunguna ni Apostol Santiago. Kaya yung claim na si Apostol Pedro daw ang unang pope at sinasabi nila na kahalili ng Panginoong Hesukristo ay hindi ka panipaniwala. Pag-akyat ng Panginoong Hesukristo 30 to 33 AD, ang isa sa naabutan si Apostol Pedro na maging leader noon. Pero si Apostol Santiago naging pinuno ng iglesia sa Jerusalem na noon ay organisadong iglesia. No? Pero hindi natin tinututulan ang mga apostol ay leader din noon ng iglesia. Sinaklaw sila ng organisadong iglesia sa pamamagitan ni Apostol Santiago para hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi. Kasi kapag gusto ni Pedro ay ito, gusto ni Bernabe ay ito, gusto ni Pablo ay ito. So magkakagulo pag pare-parehas sila may gusto. Kaya sabi ni Apostol Santiago, ito ang hatol ko. Si Santiago ang naging tagapamahalang pangkalahatan noon ng iglesia. Saklaw dito ang mga apostol na nasa iba't ibang dako noon na nangangaral at nagtuturo. Pansinin po ninyo at bantayan yung mga kontradiksyon na nagpapakilalang siya raw ay Diyos at pumalit kay Pedro. Si Pedro ay sinabihan ni Kristo, lumagay ka sa likod ko Dayuhan, ikaw ay Satanas. Sabing ganon.
So sa makatwid, si dayuhan ay si Satanas. Thank you. Ikaw na, be with me. Okay, salamat bro. Napakaganda kung sino ba ang naging leader ng umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit. Malinaw naman ang sinasabi ng Biblia, Propeta Job chapter 8 verse 8, read history and see. Basahin natin dapat ang mga kasaysayan. No, pag tayo ay gagamit ng kasaysayan, siyempre hindi lang Bible, siyempre hanap tayo ng mga standard references na siya namang ginagamit din, no, ng mga aklat para turuan ng mga tao sa paaralan, no, para ang tao ay matuto. So sa standard references sa Young Student Encyclopedia, ano ba ang sinasabi dyan? For the first 1,000 years, all Christians belongs to the Catholic Church. Siguro kung may pinag-aralan ka pa kaysa sa bumuo ng standard references na yan, tutulan mo. No? Tutulan mo at ipayag mo yan sa buong mundo na nagkakamali ang encyclopedia ito. No? Ano ba sinasabi ng Britannica Encyclopedia? Catholic Church is founded by Jesus Christ. Sa mga apostoles ni Kristo, sino ba ang sinabihan niya na ang ipahintulot mo sa langit, ang tulot mo sa lupa ay pahintulot sa langit, at pagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Kanino ba ibinigay ang mga susi? Ang mga kaharian ng langit? Sa Biblia, kay Pablo ba? Kay Santiago ba? Kay Andres ba? Kay Dayuhan ba? Kay Felix Manalo ba? Hindi. Ibigay niya kay Pedro na siyang bato na pinagtayuan ng iglesia ng Panginoong Jesucristo, na walang iba kundi ang Catholic Church. Si Pedro ang tumayong leader. Sabi nga nung huling nagsalita kanina, mayroon daw leader sa mga Hudyo. Yun daw ay si Pedro. At leader sa mga Hintil daw si Pablo. At leader daw si Santiago sa mga Jerusalem. Na para bang ang dating nagkaroon ng partition yung mga pinuno ng ano. Yes, may mga partition daw na sinasabi. Pero tandaan natin, no, sa Biblia, mga kinikilalang haligi ng iglesia na So, ako, masasabi ko lang, nice kong i-share sa inyo itong Matthew 18. Hindi man to direct kung sino yung kung sino man ang leader, pero ito'y nagre-reflect din sa patungkol sa entitlement. Sabi dito sa Matthew 18, ng mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino pang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila, at sinabi, tandaanan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapakababa ay nagaya ng batang ito ang siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Ibig sabihin, kung sino man yung nagmapakataas ay siya yung
binababa ng Diyos. Pero kung sino man yung nagpapakababa, ay siyang itataas ng Diyos. Katuloy nito sa Marcos 10 verse 35 to 40, sabi dito, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, mahilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinumin ay iniinumin nga ninyo at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit, hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan. Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo ang mga tinuturing na pinunong mga hintil ay namumulo bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ay siyang nasusunod. So, ibig sabihin, kung kailangan gusto nyo maging leader, Di ko alam yung topic. Leader ba? Brother, hindi ko alam yung topic. Leader ba? Kung sino yung nagtayo? May waga. So, ang masasabi ko lang, ang nagtayo at ang gumawa, sabi niya sa Hebreo, ang Diyos. Dapat ang isang iglesia, ang nagtayo ang Diyos. Aanib ka lang. Kaya yung mga membro, ang tawag sa kanila, mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magbase sa encyclopedia kasi kapag magtatanong ka sa Diyos, sa aklat ng Panginoon 34:16, no? Doon po tayo pwedeng magtanong, di po pwede sa encyclopedia. Kasi hindi naman kinasihan ng Diyos yung encyclopedia, mga iba-ibang books, no? Di po kinikilala ng Biblia yan kasi dito sa 34:16 ng Isaiah, sabi dito, inyong saliksikin at inyong basahin sa aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Kompleto po. Di po tayo pwedeng magbatay sa encyclopedia o yung salita ng tao sa labas ng Biblia. Kapag ka po yung impormasyon na ating sasampalatayanan, hindi po tayo pwedeng bumasa ng encyclopedia o kaya dictionary, no? Na doon mo kukunin yung kasi ang Biblia kasi mayroon siyang sariling salita, no? Halimbawa, si Adan ay nagkakilala at naging anak na sila ganito. Si Maria at saka si Jose hindi nakilala hanggang hindi ipinanganak si Kristo. Ano ba yung pagkakilala? Ba't sila nag-asawa hindi pala sila nagkakilala? Marami po kasing ng Biblia, no, na hindi natin pwedeng gamitan ng dictionary o kaya i-referensya ng kung ano ba man. Kasi ang sabi po doon sa 34:16 ng Isaiah, inyong saliksikin at inyong basahin sa aklat ng Panginoon, hindi nagkukulang. Doon po tayo, mga kaibigan. Okay, time na. So, isang ikot pa, rebuttal.
Okay, ang aral ng ROG, ang nakasulat sa John 12:48. Sa John 12:48, sinabi niya na sa huling panahon, hindi ako ang hatol, kundi ang aral ng ROG. Sa huling panahon natin ngayon, ang mga matuwid. Ang sabi ng Panginoon, hanapin nyo ang katuwiran ng Diyos sapagkat napapahamak kayo sa maling katuwiran. Katuwiran ng dyablo ang sinasalita ninyo. Sa tuwing sinasabi ninyong nagkakasala ako. Sino bang nagkakasala? Sabi ni Pablo. Hindi pala ako, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin dahil nalalabag ko ang kautusan. Sino man ang magsabi na hinahatulan ang sarili na nagkakasala ako? Sabi sa Mateo 12:36-37. Itong salitang sinasabi ninyo, confession ninyo, sa harap ng hukuman na kayo'y nagkakasala, pananagutan ninyo yan. Kaya ang sabi sa amin ng Panginoon, sabihin ninyo sa kanila, pinalaya ko na sila sa kasalanan. Yan ang aral, yan ang batas ng Diyos ngayon. Kung lalabagin nyo yan at maninindigan pa rin kayo sa sarili ninyong kaalaman sa laman at hindi ninyo nalalaman ang ipinapaalam sa inyo ng Diyos ngayon, pananagutan nyo yan sapagkat naparito na si Kristo sa pamamagitan ng ROG. Hindi kayo nagkakasala. Iyan ang sabihin ninyo sa kanila. Hindi ko sila pinagkakasala. Hindi ko sila binibilangan ng kasalanan. Sabihin ninyo na ako ay banal at ginawa ko kayong mga banal. Magsisi kayo, magrepent kayo sa inyong mga galit at puot at paghatol. Sapagkat kung paano hinatulan si Kristo noon, ganun din ang ginagawa ninyo ngayon. Ang ROG ang katawan ni Kristo. Kami ang kinatawan niya. Ang sino mang nagagalit sa ROG at humahatol, katulad kayo nung panahon ni Jesus na may mga pariseyong mga nagdudunong-dunungan, nagahari-harian, pero pinagaharian pala ng kasalanan. Ano ang hatol ng Diyos sa kasalanan? Pinatay na ang kasalanan, pero bakit binubuhay niyo pa ang kasalanan na matagal niya nang pinatay sa krus? Kaya hindi na mamamatay ang nakasama na sa kamatayan ni Jesus sa krus. Pero ang mga nagsasabing nagkakasala, kayo ay mamamatay sa ikalawang kamatayan. Guys, salamat. Yan. Okay. Yung inutos ni Daddy Cal, talagang hindi ko kasi kanina umaga, sinabi ko na yung side ko. Pero tama naman yung sinabi ni Daddy Cal. Kaya nga sinabi niya si Pedro. Ito yung background ng bakit si Pedro yung nangunguna. Malalim kasi yung hugot niya. Ito ganito sabi, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Yan. 32. Subalit, idinalangin ko na wag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. At pag nagbalik loob ka na,
patatagin mo ang iyong mga kapatid. Si Pedro pala ang siningil out ni Kristo para magpapatag doon sa kanyang mga kapatid. Kaya si Pedro ngayon ang nanguna. Yun yung sinabi ni Daddy Cal. Siyempre alam namin yung sinasabi namin. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilang ko mamatay kasama mo. Tandaan mo, bago tumilao. Yan, pabigla-bigla kasi siya eh. Pero, siya pa rin yung sinabihan ni Kristo na pag nakapagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong kapatid. Pero nung pasimula, tinawag sila isa-isa. Kaya pantay-pantay lang. Pero syempre, kagaya ng ROG, kahit gusto naming pantay-pantay kaming mga Diyos, meron talagang nanguna. May pioneer na tinatawag, may nangunguna, which is syempre si Daddy Cal, no? Ngayon, paano yung background yan? Titingnan mo lahat yung pagsusugo ni Kristo. Sa halimbawa, sabi niya rito sa 3, no? Sa 4 na lang. Subukan natin dito sa yan. Minsan ay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. 2, may nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Dumulan siya sa isa sa mga bangka. Hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kami nagpagod at wala kaming mahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Nakita niya yung katangian ni Pedro. Mahaba kasi yan. Sige, salamat mga kapatid. Naaawa ako kay nagpapakilalang mga Diyos. Bumanggit ng Mateo 12:36 at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan sabihin ng mga tao ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Pag sa kanya raw sinabi yon, siya raw yung Diyos na yon. Binanggit ba yung 37, sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Kailan pa naging banal yung sinabi mong ikaw ang Diyos? Diba? Hahatulan ka niyan. May binanggit ka pa, 1 Gs 48, pero ang Gs hanggang 42 lang. Ikaw nga, pag magbibigay ka ng talata bilang Diyos, ayusin mo para hindi ka mapagkakamalang may tama sa ulo. Ito namang si Be With Me, may paturo-turo pa ng encyclopedia, kaya pinupuna ka ni Way si Santa Maria, ang ating tagapamagitan lalong makapangyarihan sa kanyang anak na si Jesucristo. Sino may sabi? Pari mo, si Enrique Demonyo, Aral Katoliko. Ano pa sabi? Sa inyong katisismo, Mary is truly Mother of God, since she is Mother of the Eternal Son of God made man, who is God Himself. Sisisi nyo yan. Diyos ba ninyo si Maria? Pambihira naman kayo. Ayusin nyo naman mga Katolik. Tapos may mga Katolik, kayo daw tinayunik. Was rejected The official name was rejected. Sino may sabi niya na reject? Apostles' Creed. Sabi nung aklat nyo, si Reverend Clement H. Crack. Pabasa-basa ka pa ng encyclopedia, yung mga pari mo na lang, pag untugin mo sa kontra-kontra pinagsasasabi. Pa sa encyclopedia ka pa, daming mga aklat na sinabi ng mga pari ninyo. Paano ka rin papansin ka rin eto pa sabi ni Socrates Villegas. Makinig ka. Sabi ni Socrates Villegas. Ngunit ang mga papa rin, pagkatapos ng magdadala ng malaking kahihiyan sa iglesia, sa loob ng napakatagal na 1 kalahating siglo hanggang sa 1,100 taon na larawang iiwan ng papa, ang papa ay sadyang bulok, ang papang immoral, ang papang nangangalo niya,
Ang papang mamamatay tao? Ang papang kinakalakalang banal na tungkulin? Saka naman na, eto basahin mo, oh. Uy, bili ka ng aklat na ito. Sa encyclopedia ka pa. Basahin mo, hindi mo ba tinatangkilik si Socrates Villegas? Ito naman si Way, salita na salita, hindi pala ang topic, hindi pala alam yung topic, nagsalita pa. Kaya ka inaalis sa MCGI. Okay, no, galit na galit talaga na paghahalataan ang isang iglesia ng kasinungalingan. Sabi nga, iglesia ni Satanas. No, kasi Felix Manalo kasi, yan yung incarnation version ni Satanas yan. No? Pinanggit pa nito na hindi raw dapat magbasa ng encyclopedia. Nako, siguro ganun ganun kabobo ang mga nasa New Era University. No, na hindi matalo-talo yung mga Catholic University dahil puro pasugo ang mga binabasa ng mga estudyante roon. Ayaw magbasa ng encyclopedia. Nakakatakot nga naman talaga basahin ng encyclopedia kasi doon ang nakakatakot doon, natatakot ang mga membro ng Iglesia ni Manalo dahil mababasa roon na ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas founded by Jesus Christ ay founded by Felix Manalo. Samantalang ang Iglesia ni Cristo sa Jerusalem, year 33 AD, founded by Jesus Christ yun, ayon sa Britannica Encyclopedia. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi yung aklat na yan, no? Galing daw kay Cardinal Villegas. Sa tingin mo, mapapaniwala mo mga Katoliko dyan, mapapaniwala mo na dyan yung mga nauto ni Felix Manalo, ni Eduardo Manalo, ang mga uto-utong iglot na kagaya mo, na siguro na-train ka para magsinungaling din. Walang kardinal na kayang siraan ng simbahang Katoliko na maglilimbag na para ikasisira. Di sana'y pinatawag na sa Roma yan. Gamitin mo ang utak mo, no, kung meron ka man. Sabagay, ayaw yung anong utak. Sabi nga ng isang kapatid, ang mga iglesia ni Manalo, ayaw ng utak niyan. Ang gusto niyan, tae. No? Pero hayaan na natin itong mga ganito klase ng pamamaratang. Malalaman natin na sinungaling sila. Yun lang po, di ba? Halatang sinungaling ang iglesia na kulto ni Felix Manalo. Yun lang. Di ba? May mapalimbag-limbag ka ba ng aklat, bumili. Kung hindi na kailangan bumili yan. No? Dahil hindi naman totoo yan. Mag-aral ka mabuti, no? Kaya kayong mga iglesia ni Manalo, kaya kayo napagsasabihan na kulto dahil puro kasinungalingan ang mga turo ninyo. Nasaan ba yung apostolic succession? Kaya nyo bang i-connect yung kanyang kasaysayan sa mga apostol? No? Hindi. Walang koneksyon. Si Felix Manalo sa magaling yan? Sa SDA, galing ng Methodist, kung saan-saan pang mga sektang pinanggalingan ni Felix Manalo No, hanggang sa nagkulong sa kwarto, 3 araw, 3 gabi, paglabas, naging siraulo, naging mensahero daw siya ng Diyos, naging anghel daw, at nung kayo ng mga uto-uto, nagpaniwala. Anong klaseng iglesia kayo? Yan ang iglesia ni Satanas. No? Na ngayon, tinatawag na iglesia ni Felix. Yan pong mga ganyang mga topic, no? Yung siraan, parehas lang naman kayo yung Katoliko, no? Pare-parehas naman kayong sumasamba sa ibang Diyos kasi sabi ni Kristo, palalayasin kayo. Dito sa Juan 16:3, no? Papalalayasin kayo. Kasi hindi nila kilala yung Ama, ni ako man, sabi ng Kristo, no? Talagang kamumuihan po yung mga alagad ni Kristo. Kaya lang, may pangako naman ang Diyos, no? Kanya, dito sa 10:16 ng Lucas, ang sino mang hindi tumanggap sa inyo, ako ang hindi tumatanggap. No? Hindi daw siya ang kundi ang Kristo ang hindi tinanggap,
Ang hindi tumatanggap sa akin, hindi rin tumatanggap sa amang nagsugo sa akin, sabi niya, no? So, yung pong mga ano ninyo, mga estilo ninyo ng mga pangangaral na basihan, aral, kontra-kontra kayo sa aral ninyo, parehas kayo Katoliko, INC, no? Kapag nalaman yung tama, magagalit. Pero pare-parehas naman kayo ng Diyos na kinikilala. Sabi sa Tito 1:16, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakihila sa kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit at masuwayin na itinakwil sa gawang mabuti. So kapag ka po ganun kayo, no? Kayo lang kasi hindi kayo nagkakaintindihan, no? Dapat aral. Yung sira ninyo, sira ng personal, sabi ng 2 Korinto 10:4, ang aming pagkikipaglaban, meron naman talagang pagkikipaglaban, no? Hindi sa laman at dugo, dapat hindi personal, kundi sa mga pamunuan, mga sari-saring katha ng mga tao. Yun po yung pagkikipaglaban. Yung imbentong aral, doon po kayo mag-usap. Kung doon sa basihan nyo, pare nyo, ganito. Yung pasugo mo, ganito. Ayan. Yung ano mo, ganito. Ayan, ano na, no? Dapat hindi ganon. Doon sa aral, doon tayo tanungan, doon tayo Ayan, no? Talagang ako yung natatawa kanina sa sinasabi ni Mensahero. Talagang itong si Mensahero pala, mala Elisoriano din pala ito. Nagbabasa ng talata, pag binasa mo doon sa talata, wala naman palang 10:42 doon na Juan. Alam mo, Mensahero, meron akong naalala isang tao Sabi niya, basahin natin ang Colosas 3:29. Nung chinek doon sa computer, sinabi naman niya, Colosas 3:27. Nung chinek niya na naman, basta basahin mo dyan sa Colosas. Ganon na ganon ka talaga, Mensahero Tapos meron pa akong nakikitang isa pang defender dito sa TikTok. At hindi ko alam kung kilala nyo, no? Ang sabi niya, letra por letra, babasahin ko. Kaya sinabi ko sa inyo, dito sa pahayag 22:31, yun ang sabi niya Alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko na yon na nagbabanggit ng ganun. Kaya ikaw, Mensahero, wag mong dadagdagan ang isinusulat ng Diyos. Talagang susumpain ka niyan. Natatawa ako sa inyo talaga, sa totoo lang. Anyways, ano pa ba? Wala na tayong wala na tayong sasabihing iba kasi ayun, natatawa ako kay Mensahero kanina kasi nagdadagdag siya ng salita na hindi naman nakasulat sa Biblia, no? Tapos nagpapanggap pa ito na Diyos daw to. Naku po. Ako, 80-80 na lang ang maniniwala sa iyo, Mensahero, sa totoo lang. Kasing 80-80 mo ang maniniwala sa iyo na ikaw dapat ang sampahin para maligtas. Pagbigkas mo pa lang ng talata, mali na Asan ang 10:42 ng Juan? Asan nga? Bigay mo nga sa akin. Asaan mo kinuha yung talatang yon, no? Pambihira ka talaga, Mensahero. Talaga ang masasabi ko sa iyo, magbago ka na habang hindi pa paghuhukom, magbago ka na, no? At meron pa tayong 30 seconds. Shout out pala sa 24 million viewers. At ano bang sunod dito, viewerista? Magtatanungan na ba ang next dito? Sino ang next sa akin? Si Suspendido. Sige. At yun lang siguro yung masasabi ko, no? At muli, paki-subscribe po ng aking YouTube channel na ang dating Landas. Malapit na po tayo mag 1,000 subscriber doon.
pati po sa TikTok at Facebook page. Yun lang po at maraming salamat. Pagkatapos ito, ano tayo, change topic naman tayo. Ikaw na, suspendido. Suspendido. Wala. Okay, next na tayo. Lipat na agad tayo kahit try ko. Okay, no? Ako na pala, no? Wala namang problema kung merong referensya, encyclopedia. At yung binasa naman ni Ruben, patotoo yun na sinabi mismo nung aklat ng kapapahan o kaya pare. So, hindi matututulan yun, hindi paninira yun. Buti sana kung sa rin pananarita na binigkas ni Ruben. Sa aklat nyo referensya, kinuha So, pinatutuhanan lang na sinabi. No? Ang nagsabi o yung tumututol, yun ang sinungaling. Di ba? Bakit mo tututulan? Nakasulat na nga. Lumalabas, nasasaktan ka ron. Di ba? Kasi totoo. Di ba? So, dapat, pasinungalingan mo. Hindi yung sasabihan na gano'n ang INC. No? O pasugo. Ngayon, gagamitin nyo yung pasugo. So, ayusin nyo lang. Sana, yung gagamitin yung pasugo, tandaan nyo, artikulo yan. May paksang pinag-uusapan. So, wag lang yung pipili kayo na gusto nyong pabulaanan, no? Mali yun. Kailangan ilatag yung buong artikulo. Kasi kalimitan kasi para lang pasinungalingan pero sablay naman. Di ba? Alam niyo mga kababayan, ang totoo talagang iglesia ni Cristo. Tanggapin niyo man o hindi yan. Kasi may tunay na sugo yan na pinatutuhanan mismo ng Diyos na nakahula sa Biblia, nagkaroon ng katuparan Ngayon kung kayo, ang iglesia nyo, meron talagang tunay na sugo yan, na may patunayan nyo. Na yung nangaral sa inyo, nagturo sa inyo, meron patotoo mula sa Biblia na mismo ang Diyos nagpatotoo sa pamagitan ng hula na natupad dun sa sinasabi nyong tunay na mga ngaral. Di ba hindi yung puro sa chat lang tapos nitindigan yung mga aral. Pero mapanganib yun Bakit? Paano kung nag-aangkin lang yung tagapangaral nyo? Wala namang patotoo na pinatutuhanan mismo ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Diba? Hindi katulad ng Iglesia ni Cristo. May tunay na sugo. Kaya sa Iglesia ni Cristo kayo umanib dahil may tunay na sugo yan. Diyan kayo maliligtas. Yan po. Marami po salamat. Okay, ang uli na magsasalita ay si MBB. Ayan, malinaw ang ating paksa. Sana nasasagot. Sino ang tumayong leader ng mga apostol ng umakyat na sa langit si Kristo? Good evening po. Blessed evening po sa inyong lahat. Sumayin ang kapayapaan. Sa panahon po kasi ngayon, wala nang matuwid na iglesia. Bakit ho? Kasi lahat corrupted na. At nabanggit naman po yan natin, lagi kong binabanggit sa Revelation 18:3, na ang binabanggit dito ay lahat ay nakareceive ng maling turo. Gamit yung kingdom of Satan na Babylon, na siya nagpainom sa lahat ng bansa ng mga maling turo na ginagamit ni Satan sa pagmamagitan ng pagdadagdag at pagbabawas. Narito yung hula na ipagkakatiwala ng Panginoon sa isang alipin
yung iglesia na tatayo ngayon na ipapanganak ng isang babae sa Revelation 12. Bigyan natin ng sa Revelation 20, buksan natin yung Biblia natin, bibuksan ko na po, babasahin ko lang po sa Matthew 24:45 na ipinagkatiwala dito na lalabas sa mga huling panahon. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karapatang panahon. Yun. Pagkain spiritual sa tamang panahon at ito na ngayon sa kapayagan at katuparan ng Book of Revelation na binuksan ng Panginoon Kristo sa Revelation 5 at ibinigay sa isang tao sa pamamagitan ng anghel upang pakainin tayo sa spiritual nating kagutuman sa tamang panahon. At buksan naman po natin basahin ko naman po yung Matthew 47. Sinabi ko sa inyo, pamamahalaan siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. At tayo is a treasure, yung mga tao is a treasure na mamamahala sa atin sa huling panahon. At ito nga yung ipinanganak ng male child sa Revelation 12 at binuksan na to yung aklat na to at nakapahayag na to sa buong mundo. At sabi, ipahayag sa lahat ng bansa, languages, inking. At hindi paparito ang anak ng tao hanggang hindi na ipapahayag to, hanggang hindi na i-receive to para sa ating lahat. Kasi si Satan is, kung ang Panginoon Diyos nagtatrabaho ng 6,000 taon, ganoon din si Satan. At nire-rebuild din niya kung paano ay yung tactics ni Satan para ma-deceive tayong mga tao sa pamamagitan ng pagdadagdag at pagbabawas ng kasulatan niya na ipinapangaral na siyang pumapatay sa ating espiritu sa harapan ng Panginoon Diyos. Yan, okay, time na. So, ito sa dating paksa naman. Ilan ang naging apostol ng ating Panginoong Jesus na naitala sa Biblia? So, magsimula tayo siguro after 10 minutes. Tama.